Sorry, ngayon lang ulit. Dapat talaga sa graduation namin ko to ipopost. Kaso nga lang, nagkaroon kami ng project sa school ng film. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga bloopers namin sa dulo ng video na to. Alam nyo ba kung kailan ko sinulat tong script na to? February pa, boy. Tas putya na ngayon. Mag-o-August na, tas wala pa rin. So ngayon po, ang pag-uusapan po natin ay ang mga karanasan ko sa pagkakaroon ng trabaho. No? So, ikaw, anong klaseng trabaho meron ka? Ako kasi, isa pa lang akong estudyante na walang ibang alam gawin kundi mag-drawing at maglaro. At syempre, gustong gusto ko na magkaroon ng trabaho para may pambili na ako ng mga kailangan ko, diya? Unang naging trabaho ko ay setup. At para sa akin, isang napakahirap na trabaho yun. Para siyang construction pero stage yung tinatayo nyo imbis na bahay. Naalala ko pa nga nun, kabadong-kabado ako sumakay ng jeep Kasi first time ko lang talaga umalis ng bayan na ako lang mag-isa. Wala akong kasama, boy. Sa sobrang desperado kong magkapera, wala na akong pakialam sa sarili ko. Pero makalipas ng 1 linggo, di ko na pinasukan yung trabaho na yun. Na-realize ko sa sarili ko na ayoko na. Really, nigga? Di para sa akin tong trabaho na to. Okay. Dako naman tayo sa pangalawa kong trabaho. At ito rin yung kasalukuyan kong trabaho. Ang service crew. Okay, sisimulan ko sa pinakasimula. Yung pagka-graduate ko, nag-apply agad ako sa mga fast food restaurant malapit sa amin. Grabe, sobrang nakakapagod. At the same time, sobrang gastos din. Kasi isipin mo, nagpa-print ako 10 resume sa sobrang desperado ko magkaroon ng trabaho. Tapos mga parel, kahit isa doon, walang tumawag. Anlala. Simula nun, tinamad na ako mag-apply ng trabaho. Wala na ako ng pag-asa. Nag-chat pa nga sa akin yung pinsan ko na mag-apply kami sa Jollibee malapit sa amin. Kasi daw may backer siya doon. Pero di niya alam, nakapag-apply na ako sa lahat ng fast food. McDo, Jollibee, Chowking, Mang Inasal, at kahit 7-Eleven, pinatos ko na rin. Kaso, wala talaga. Pero nung pagkasabi ng pinsan ko na may backer siya, bigla ako nabuhayan ng konti. Konti lang. Kasi yung time na yun, iniisip ko na, bakit pa ako magpapasa dun? Di rin naman ako matatawagan. Pero kahit ganun yung mindset ko nun, nilakad pa rin namin. Pag di ako tinawagan dito, di na ako mag-apply ng trabaho kahit kailan. Damn! Ako yung natawagan ng manager imbis na yung pinsan ko na may backer. Tawang-tawa nga ako yung time na yun kasi siya nagayaan mag-apply dun. Tapos, di siya tinawagan. Aray ko. So, yun na nga. Pagkatapos ng interview, binigyan ako ng sked ng pasok ko bilang PHA. At ito na. Ito na ang unang pasok ko sa isang #1 fast food chain restaurant sa buong Pilipinas. Ang Jollibee. Naalala ko nga nun, wala akong maalala ng PHA ko, kaya ikikwento ko na lang sa inyo kung ano sunod sa PHA requirements.